Don't worry po, don't worry po, ngayong gabi muna ay wala mo ng quiz kasi Oo nga. by Bakit mistake ako quizzes? na-overlook ko po ang schedule. Nag-aaral po ako kanina. Sabi ko, tapos inuudyo ka na akong tumingin doon sa schedule. Hala, ako pala magpapa-exam ngayon. My God, nag-aral ako. Kala ko may mag-quiz ngayong araw na ito. But anyhow, God is arranging things. I-postpone muna natin, saka i-update muna natin yung schedule natin within the next few days. Umpisahan natin ang gawain na ito by allowing the presence of the Lord be felt here in His presence. I ask you somebody to open us in prayer po. Most precious Father, Lord, maraming salamat, Father God, Lord, sa araw na to, Panginoon, sa buong araw na iningatan mo kami, Panginoon, Lord, at sa opportunity, Panginoon, Lord, na nakabalik po kami ng maayos at ligtas. Ganun din po, Lord, sa at Jessie, Panginoon, Lord, sa patuloy na pag-iingat mo sa kanila at kila Pastor June, Father God. Lord, we ask, Lord, sa gabing ito, Panginoon, na patuloy mo po kaming bigyan ng wisdom, Lord, sa aming mga mapag-aaralan, Father God. Guide mo kami, Panginoon. I-reveal niyo po, Panginoon, sa amin ang inyong salita, Panginoon, Lord. At patuloy niyo po kami, Lord, bigyan ng katalinuhan na nanggagaling sa inyo, Father God. Maraming salamat, Father God, sa sa Bible study na ito, Panginoon, Father God, Lord, na ginagamit mo, Father God, upang kami ay patuloy na lumago sa inyo, Father God. Lord, we pray, Lord, sa araw na ito, Lord, na patawarin niyo kami sa mga nagawa naming pagkukulang sa inyo. Patuloy niyo po kami, Lord, na linisin, Panginoon, at baguhin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Father God. Muli, thank you, Lord, and we glorify you, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. My memory verse po ay sa 1 Kings chapter 22 verses 5 saka verse 7. Ang sabi po doon, and Jehoshaphat said unto the king of Israel, inquire, I pray thee, of the word of the Lord today. And in verse 7, and Jehoshaphat said, is there not here a prophet of the Lord besides that we might inquire from him? Now, ang ang 1 Kings chapter 22, ang mga tauhan po sa kwento ay si Ahab na king of Israel, and then si Jehoshaphat na king of Judah, kasi divided na po ang kingdom. And ang senaryo po ay may nakaambang na tama ba Tagalog? Nakaambang na gera between the Israel and Syria because of Ramoth Gilead yata. Pinag-aagawan talaga nila yung territory na iyon. And then, ang sabi po ni Ahab kay Jehoshaphat na, are you going to be with us? Sabi naman ni Jehoshaphat, yes, even my horses ay for you. Kasi nag-pledge ng loyalty si Jehoshaphat kay King Ahab. Alam natin si Ahab, ang asawa po ay evil, si Jezebel. Hinagaw nga nila ang hardin ni Naboth. Okay, going back. Now, sa verse 5, napakahalaga na may declaration yung si King Jehoshaphat ng Judah na before we are going to go for war, mag-inquire muna tayo. Sabi niya, I pray thee. Kaya nga, ginather ni Ahab ang kanyang mga alagad na prophets. In fact, we will be learning 400 of them. And then, hindi natin malaman whether they really have inquired of the Lord or parang nanghuhula lang. Kasi agad-agad makikita natin, sinasabi niya, yala, go. Yala, siya, kumbaga, pumunta ka at makapag-gira. Tapos, ang nangyari po ay, siguro by popularity vote, ay naniniwala din si Ahab. Pero sabi ni Jehoshaphat sa verse 7, sabi pa din niya na, and Jehoshaphat said, is there here a prophet
of God besides that we might inquire of Him? Sabi ni Ahab na, yes, mayroon yung yung anak ni yung si Mikaya. Pero I hate him because sabi niya, wala man siyang sinabing mabuti para sa akin. Wala man siyang mabuting prophecy on me. Kaya I hate him. Pero sabi pa rin ni sabi pa rin ni Jehoshaphat, mag-inquire pa din tayo sa kanya. Now, the turn of the events is that talagang may prophecy na negative na si Micaiah was actually seeing an Israelite being scattered in the hill country without a shepherd. So, sabi ni Ahab, tingnan mo, Jehoshaphat, pinadala mo na naman si Micaiah dito at tingnan mo, wala man siyang mabuting prophecy on us. So, even si Zedekiah yata nagkaroon ng pagtatalo with Micaiah to a point where si Micaiah po ay pinakulong. Now, the word of the Lord really will happen. Anong nangyari? Nung nakipaggera si Jehoshaphat at saka po si Ahab, nag-usap si Ahab saka si Jehoshaphat, sabi niya, okay, sabi ni Ahab, mag-disguise ako yung parang maging parang ordinary person. You yourself, Jehoshaphat, magsuot ka ng kingly robe. So, nandun nga, to a point na nagkaroon ng gera, ano ang nangyari? So, meron palang instruction yung king of Syria na be kind to the king of Israel. Nakita naman si Jehoshaphat ang nagsuot ng kingly robe, so he was spared. Pero si Ahab, in accordance with the prophecy, ay namatay siya, no? And even his carcasses ay nagkalat kasi yun yung prophecy para sa kanya. Ano ang matututunan natin dito? You know, the words of prophecy might be unpopular sometimes. Dito, popular siya dahil spoken by 400 men plus one, plus another one who supported it. Kasi nga, si Zedekiah sinuportahan, si Ahab sinuportahan. So, 402 against one person na si Micaiah, unpopular. Dapat talaga when we receive like an instruction from the Lord, there must be a confirmation in our spirit that it is not the lying spirit. Kasi itong nangyari, if we are going to be reading 1 Kings chapter 22, dahil sa kanilang kapalaluan, sa kayabangan po nila, and rejection kay God, God put lying spirit so that they are going to be like parang enslaved doon sa paniniwala na itong mga prophets na to are telling the truth. So, for us, there must be a confirmation in our spirit from the Lord that this is really the real prophecy, not just because of some popular statement, but because it is really the leading of the Lord. Sometimes, of course, the prophecy will not always be yung parang will not always be blessing. May judgment. Pero dapat gayahin natin yung action dapat ni ni Ahab sa chapter 21 ng Kings na nagsisi siya sa kanyang ginawa nung inagaw na yung property ni Naboth at pinapatay through Jezebel. Kaya nga at some point pinatawad siya. God has been merciful unto him. So, yun lang po. Ipasa ko sa Pilipinas. Bilis. Di matagal din Oo nga. Na-discuss ko na to, pero ewan kung bakit ako dinala uli ni Lord dito. Sa 2 Kings 6:16, sabi niya, and he answered, fear not, for they that be with us are more than they be with them. Yung servant niya. Siguro kaya binigay sa akin dito ni Lord. Kasi the first things that we, tayo mga tao, kapag merong problema dumarating o merong hindi natural na dumarating sa ating buhay, the first thing that is strong in us is fear and doubt.
Diba? Narinig ko yung sermon ni Pastor Martin last Sunday na, yes, kumbaga sa minsan meron tayong salita na, ay, bahala na si Lord. Tapos wala ka nang gagawin. Minsan sinasabi nga ni Lord na, akong bahala, pero dapat may ginagawa ka. Katulad ng fear, di ba? Hindi na pwedeng matakot ka na ng habang buhay dun sa problema. Katulad ng, ang prayer, di ba, ni Elisha dun sa kanyang servant, buksan mo yung kanyang mata. So being At saka po yung di ba, kung tatandaan natin si Hezekiah ba yung na-extend ang buhay yes. Oo. ng 15 years. Pero nung pinagaling siya, mayroon din silang nilagay na dahon ng para gumaling yung kanyang karamdaman, di ba? Mayroon guidance si Lord. Oo, na lagyan ng dahon. Yun siguro yung Pastor, you have to do something. You cannot just, okay, leave it all up to God. Bahala siya sa buhay ko. It cannot be like that. Diba? I mean, we are going to do something in accordance to His directives, no? Yes. Yes po. Yes. Yun na nga yung sinasabi dito eh. Yung una kasing naranasan ng servant is natakot siya. And that is the first stronghold of the devil in us to create fear and doubt. Kaya ko ba to? Paano pala yung ginawa ni Sarah na na parang in her own lang ba yun na ibigay niya yung kanyang servant? Siguro, Pastor, kasi during that time, yun ang kalakaran. Di ba? Yun ang kanyang culture. Kung hindi ka magkakaanak, you can have a slave na magkaanak sa'yo and that will be your ina. Kasi kung wala siyang patience eh. Nagmamadali siya dahil yun ang plano ni Lord na si Abraham. Ginawa niya yun sa height of her emotion siguro na correct. very Yes. discouraged na siya, no? Oo. Desperate na siya. Hindi lang isang araw, 2 araw eh. Taon din yung binilang bago siya nag-decide na kailangan. Kumbaga sa may plano si Lord pero pinangunahan mo. Pero hindi mo alam kung kailan darating yung plano ni Lord. Siguro yun yung yun yung essence ng trust. Sa ngayon hindi mo makita kung ano plano ni Lord, kung ba't ka binigyan ng sakit, kung ba't ka binigyan ng problema. Pero later on, malalaman mo. Pero hindi kailangan kung ano man yung gagawin mo, it's still aligned with his word. I mean, dapat faith put into action, no? Sabi na nga ni James. Yun ang yun ang sabi ko ganyan, siguro relate ako dito kasi unang dumating yung problema, natakot ka agad ako, anong gagawin ko? Anong problema? Kung anong gagawin ko? Di ba? Pero ang sabi ko ganyan, ang prayer ko palagi, every day, is Lord, guide me and guard me kung anong gagawin ko. And give me that contentment or peace in my heart na whatever happens, na kung ano man yung yung magiging takbo ng kalakaran, yun ang kagustuhan mo dahil sa yun ang yung minsan kasi pag may problema tayo, ang first thing that we want is solbahin kagad eh, di ba? Yun siguro yung tinuturo ni Lord sa atin na minsan wala tayong pasensya, di ba? Pag may sakit tayo, inipagod tayo ng gamot. Kailangan tayo ito yung katulad na lang mata ko, nagpipritos ako, tumilansik yung mantika, tapos tumama sa mata ko. Kumakain ako, hindi ko naramdaman, pero sinabi na kapatid ko, ba't namumula yung mata mo? Yung makita ko, meron siyang black, talagang pulang-pula yung kalahati. Alam mo talagang ang nasa isip ko gagad, papatingin ako sa doktor nito, mahina ang 5,000 nito. Ako, saan ako na, yung kumbaga sa eto na naman. So, after that, I remember this line. Kumbaga sa sabi ko ganyan, Lord, I entrust it to you. So, the first thing that I do is, of course, yung ikalma muna yung sarili ko. When the time comes that I have to go to the doctor, then I will go. Pero hindi ko po problemahin sa ngayon yung hindi ko pa sana hindi pa dumarating. Yun na nagiging natin crippling natin na pinoproblema natin hindi pa dumarating. Sabi ko ganyan, by the grace of God naman po, medyo nagsisimmer down na siya. Hindi na siya pula. Yellow na siya ngayon. So,
Yun lang po siguro. Kaya siguro binigay ko ni Lord is to remind me na again na na do not, ano 'to, do not, hindi, wag mong tanggapin yung mga, sabi nga, think whatever is pure, think whatever is true, think whatever is good in your thoughts. Kasi yun ang ini-imbibe mo eh. Kapag nag-isip ka ng, naku, malamang to, cancerous na to. Kung mga malamang na to, ano na to. Kasi you yourself are entertaining those thoughts na, kumbaga pinangungunahan mo yung yung problema. So yun lang po. Kumusta po, Sister Lucy? Pastor, wala pa yung results eh. Pero as of now, sabi nga ng doktor, stage 3 na siya. Oh, Stage 3. May stage 4 pa, tapos ang the last stage niyan is the CKD, which is chronic kidney failure, which is talagang Stage five. kailangan niya. Wala siyang stage 5, pero ang tawag doon sa stage 5 nila, CKD, katulad sa nangyari sa nanay ko, chronic kidney failure. Talagang wala nang no turning back. Pero sa kanya, stage 3, pwede mo pang i-control. Basta, yun ang sinasabi, di ba, Pastor? Sometimes he said, let the Lord, I give it all up to the Lord. Pero eto ka, kain ka ng kain na bawal, gawa ka ng gawa ng bawal. So, minsan, di ba, it takes the word na pinoproclaim ng mouth mo. At saka, sabi din nila, di ba, sabi nga sa Bible, the tongue has no bone, yet it can kill. Kasi even by our words, diba, the enemy can hear whatever we say. Sometimes the enemy can use it against us. So we have to be very careful also whatever we say. Minsan kasi we say something na it doesn't come from the heart. It just comes from emotions. It comes from kaya tayo nawiwindang siguro. Yun po. so pag-pray natin yan. Kayo na ipapasa agad-agad. Ay, siyempre, alam na this. Alam Kung na meron din. siyang alam na this. Ano Si ba yun? Pepot. Sa akin po yung sinabi ni Queen Sheba. Shiba. Opo. Diba? Sabi niya po dun sa 1 King 10:9, praise be to the Lord your God, who was delighted in you and placed you on the throne of Israel. Because of the Lord's eternal love for Israel, He has made you king to maintain justice and righteousness. Naniniwala po ko na hanggang ngayon naman, si ang Lord pa rin ang ang mahal na mahal niya pa rin yung Israel. Kahit yung nangyayari po ngayon, di ba? So, naniniwala ako na until now, hindi pa rin, hindi ni Lord pinababayaan yung chosen people niya. Although may mga bagay na pinapahintulutan siya, siguro kasi po dahil kailangan, gaya ng ginawa niya rin po dati, kailangan silang i-discipline, kailangan ipaalam sa kanila na siya talaga yung tunay na Lord at siya pa rin ang magbibigay ng kaligtasan sa kanila. Yun lang po. Sino na? Amen. Alam na Wala. this to the right. Oo, to the Ako po, left. wala ako, sorry, hindi po memory verse, but I just want to read this and share something. Kasi makaka-relate din naman tayo. Nabanggit natin si Hezekiah, sinasabi po dito sa 2 Kings 18, do not listen to Hezekiah. Sabi niya gano'n. Nagpadala kasi ang hari ng Assyria, nagpadala siya ng spokesperson sa Judah. No? At ito yung sinasabi ng spokesperson, yung commanders niya. Do not listen to Hezekiah para engganyohin yung mga tao na Surrender na. Surrender na kayo. Do not listen to Hezekiah kung he is leading you when he says the Lord will deliver us. Has the God of any nation ever delivered this land from the hands of the king of Assyria? Where are the gods of Hamath and Arpad? Where are the gods of Sepharvaim, Hena, and Evi? Have they rescued Samaria from my hands? Who of all the gods of these countries has been able to save this land from me? How can the Lord deliver Jerusalem? Amen. Praise God. Yun po, medyo may karugtong pa yun, pero alam na natin yung mahigit yung friend. It's being a Christian, we also need to learn yung taktika ng kaaway natin. No? Is putting
doubts into our heads. That's why it is important to us bilang mga mananampalataya, tagasunod ni Kristo, na hindi lamang tayo mga Christian sa salita. Talagang nagbabasa din tayo talaga. Alam natin yung pangako niya. Lagi kong sinasabi yon every Sunday pagka ako yung nagpipresenta. Napaka-importante yung pangako. Paano mo malalaman paano mo makikilala yung Diyos na yung mga pangako niya sa iyo kung hindi mo siya babasahin? Kung titignan natin, parang demonyo yung dating yung dating ng salita niya, di ba? Yeah. Kung paano nagbigay ng doubt. Nung time na nasa Garden of Eden, anong sinabi ng Satanas kay Eva? Ang serpent. Did really God says this? Di ba? Parang ganun ang dating. Did really God says this to you? Na mamamatay ka pagka kinain mo to? Parang ganun yung dating nung Kaya yun ang sinasabi niya na huwag kayong maniwala kay Hezekiah na God will deliver you. Wala pang small God na natalo. O kaya napasurrender ang hari ng Assyria. Yeah. Example, nagbigay pa siya as the God of this and that defeated the king of Assyria, di ba? Pero yun ang tactical giving us doubt, especially if you don't know the promise of the Lord. Talagang minsan magda-doubt ka rin. Lalo na pinagpe-pray mo yung karamdaman, pinagpe-pray mo yung kagalingan. Tapos stage 3, sabi ng doktor. Di ba? May takot ka, may pangamba ka. Ito naman, gagaling ka ba? Yung gano'n. Pangako. Kasi alam naman, ewan ko kung alam nyo, nakita sa Biblia, pinakita sa Biblia kung paano talaga nangyari yung sinabi ng Panginoon through Isaiah. Diba? Na talagang namatay yung hari ng si Sennacherib. Namatay yung hari ng Syria. At ang pumatay pa sa kanya, yung mga anak niya. So talagang turn of events. Doon natin makikita, for just one angel, 180,000 people ang napatay. 185,000 ang namatay. Sa isang anghel lang ang tinawag ng Panginoon para utusan niya. Imagine. Kaya nga sabi doon sa isang napanood ko sa online na imagine 185,000 ang namatay just for one angel na inutusan ng Panginoon. Yung nung nakapako ang Panginoong Jesus, ang sinabi niya, I can call angels. Multitude, ano ba yung pagkakasabi, Pastor? Multitudes of angels. Yeah. I mean, he was challenged actually. You can He was challenged. Pero alam naman natin na hindi ginawa ng Panginoon. Talagang nag-sacrifice siya para sa atin. So, we need to know the promise. Dahil Satan will do anything to attack and give us doubts, put doubts in us. Amen. Yun lang. Dagdag ko lang yung pastor. Dagdag ko lang kasi narinig ko ito sa isang preaching. One of the reasons why the Holy Spirit is in us is to direct us to be aware of our Lord Jesus. And that is one of the desires in our heart. Na mag-aral, na magpaliksik, na magdasal. Kasi pag mag-memory verse. Mag-memory verse. There is something, sabi niya nga, check your spirit, di ba? Kasi yun ang ginagawa ng sa atin eh. You're always looking forward to meet with God, to learn about God, to know about God. So when the time comes na parang wala ka kumbaga sa wala na yung desire mo, wala na yung ano mo, then we have to check. Kasi yun ang pangunahing gawain ng banal na espiritu. Ituro ka or i-direct ka sa be a living witness to the Lord Jesus. Ang may sabi ni Ibig, how you will know? Diba katulad yan, when you're in doubt, when you're in fear, what is the first thing that you should do? Ayan lang, taas na, surrender na. Pero when you know the Bible, you should also know His thoughts. But it should be
whatever you do, it should always be according to His word. Yun lang po. Badet, carry on. Para malungkot ka, dumating na si Ramil. Yung sa akin po, yung First Kings, verse 2. Sa First Kings 2, verse 2, sabi niya, I am about to go the way of all long and show yourself a man and keep the charge of the Lord your God, walking in his ways and keeping his statutes, his commandments, his rules, and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that you may prosper in all you do and wherever you turn. Ito po kasi yung kumbaga ito po yung instruction ni David kay Solomon during na malapit na po siyang mamatay. Kumbaga sinasabi po ni David dito na maging matatag siya, maging malakas siya. Dahil alam niya yan yung kakaharapin ni Solomon na maraming magte-take ng advantage or maraming gustong pumalit sa kanya dun sa throne. So yun yung ini-instruct ni David kay Solomon. Pero hindi lang din yun. Kasi sinabi rin ni Solomon na parang sinasabi niya na kahit maging malakas ka or kahit na kahit na maging malakas ka, if you will not obey the ways of the Lord, kumbaga useless din to. So ganun din tayo as a Christian, kahit na mayroon tayong katalinuhan or meron tayong strength sa atin, if we will not follow his path, we will not obey. So useless. Kumbaga, kasi yun nga po, yung salita ng Panginoon, kumbaga may kalakip tong pagpapala. So yun po yung natutunan ko doon. Okay, pasa na. Sinong sunod? May question, Wala na yata Wala si Brother Ramil Papahinga. Hindi pa ba? Okay, saglit lang May jet po. lag. May jet lag pa. May question lang po ako. Okay. Ayun nga. Sunod-sunod ang question, Okay, saglit lang po. Did Solomon's marriage? Saan kaya nakatira lahat yun, Pastor? Di ba yung Harry may chamber yata? Oo, may So 1,000 chamber yun? Oo, 1,000. Kaya nga di ba kailangan talaga magdala ng mga naka-assign sa 12 district every month. Oo, ng parang provision kasi Yes. hindi mas sustain ang pangangailangan ng palasyo ni Buti sana kung isa lang yun. Siyempre, may mga kasama yun. May mga... Oo, may mga chambermaid pa yun. Yes, may mga servant pa yon. Alam mo, Pastor, dito ko nakita na talagang yung talino ni Solomon, hindi lang, di ba, kaya siya nakapag-asawa ng marami is because of alliances for Alliances, military. yes. And he maintained peace Teka because of that. Yes. Pero pati pala pagkuha niya ng 12 governors, meron ding rason, di ba? He made sure na, biron mo, ang provision sa kanya, kaya pala ginawa niyang 12, ang nasa isip ko is 12 tribes, yung pala for the 12 months. 12 months, kaya nga. Oo. Sa isang month, kunyari, si Governor Ibik, siya ang magsusupply for the Siya whole magdadala, month. oo, in charge. Yes. At ito pa, Pastor, sabi sa 1 Kings 4:22-23, ito yung provision niya for one day. 195 bushels of fine flour, 390 Grabe, bushels kadamo. of meat, 10 fat oxen, 20 oxen pasture-fed, 100 sheep, tapos may deer and fattened dog. Sa isang araw yun, Pastor. So just imagine, kung yan sa buong isang buwan,
si Edic lang magsusupply nun, di ba? Oo, Kumbaga kaya sa ano, nga eh. kumbaga sa ano, sinecure na ni King Solomon na from January till December, meron talaga tayong kakainin, meron tayong may Oo, oo. provision, may ano, Dito ko din nakikita yung ano, iba kasi lately nakikita po natin yung wastage of food, especially kung galing sa palasyo na hindi na nakakain. Kasi 'di ba pag ano ka, royalty ka, hindi ka naman yung kagaya ng pagkain na nasa kanto na mamaya, talagang kain ng kain. correct, oo. Normally naman ang pagpe-prepare doon, talagang lavishness ang preparation yun. At saka Palagi. hindi pwede na yung plate ay parang may space doon na empty. Dapat talaga filled siya. And then itong mga royalty kasi di ba tikim-tikim lang yan, hindi naman kumakain ng napakaraming pagkain. So kaya nakikita ko din dito yung wastage pa na hindi man nasabi dyan pero may wastage. Okay. Now let's have some research. Let's have some extensive research about the wives of Solomon, considering na mayroong 700 saka 300 pero very few lang yung parang elaborately nasulat. In fact, ang nababasa ko lang yung Pharaoh's daughter at saka sina Ama. Pero may mga other records that shows na may mga iba-iba pa, may mga iba pa siyang relationships. So I'd like to, by next meeting po, I'd like Sister Badet to explore about Pharaoh's daughter na naging asawa ni Solomon. Pangalawa po, hindi man siya na-record na elaborately na nasabi ba na si Queen of Sheba ba ay napangasawa talaga ni Solomon. Sister Fe, kindly do the research. Tapos si Sister Jo, very clear naman na sina Ama ay nagkaroon ng 3 anak. So pa-elaborate lang din. And one of the highlights kasi is that Ammonite siya. And then because of these alliances, as you have mentioned, na-secure ni Solomon yung border, yung eastern side ng border ng kanyang harian. Kaya nagkaroon ng peace. Si Brother Evie is that, was there a possibility po na ginawang wife ni Solomon si Abishag, yung nurse ni David, nung siya ay tumanda na? Kasi, Ganda kasi nun, ang Pastor. ha? Ganda nun. Ang ganda kasi ang nangyari Most sa beautiful in the land. sabi kasi nung Yun lang masishare ko tungkol sa kanya. hindi, sabi kasi Brother Evie, in our point of view kasi, kung titingnan mo yung ugali ni Solomon, nung hiningi si Abishag na maging asawa ng Tinanggi niya. kapatid ni Solomon, nagalit siya. Tinanggihan niya. Oo, tinanggihan siya, nagalit siya. So ano Ba't kaya Sheba pa man din ang nag-request sa kanya? Oo, so anong ibig sabihin noon? So i-expound natin. Anyway, Sister Faye will help you. Alam na din Sister Faye, no? Pastor, kaya ko nang sagutin yan. Lalaki ako. Tawa po, tawa. So Brad, si Oo, Brother siya lang ang sagot mo. Ikaw, Siloso tatanggi sa Paching. maganda? Tatanggi sa maganda, Pastor? Si Brother Ramil naman, pa-relay na lang po, Sister Badet, yung yung Pharaoh's widow na naging din, nung nag-join din sa royalty, na naging asawa din ni Solomon after the death of the royal Pharaoh in Egypt. And according to the commentary it forged more alliances between the two powerful countries ng Israel sa kanang Egypt. Okay. In addition to that, puro assignment kasi hindi nag-prepare ng exam. Puro assignment tayo ngayon. Badet, Pastor, yung 300 concubines, pangalanan niya. Ang dami. Okay, Pangalanan niya 300 concubines. Okay. Doon sa mga questions po sa nabinigay ko na 5, alin doon ang sasagutin nyo? Ngayon, Sister Pastor, Jo. or next week? Hindi, Number next 1. week. Number 1 po. Okay. Paki-flash po Okay. yung uli yung question. Nandun na sa chat. Nasa chat na. O, sige. Sorry. Okay. So number 1 ka, okay. Sinong number 2? Turuan na to, turuan. Ayoko magturo. Sinong question number 2? Sister Fela, tapos si Brother Ivic number 3. Si Sister Badet number 4.
And then si Brother Ramil number 5. Okay, tapos na po. Na bago tayo pumunta sa ating video presentation today, I have gathered like a documentary of the supposedly location as per the excavation, pero according to the court orders, it has been shrouded with doubt as of this moment, kasi daw po yung nagbigay nung Jowa hash tablet is ano daw, collector daw ng mga antique, and perhaps baka meron siyang ginagawang maneuverism doon sa parts. Pero grabe, mangingilabot kayo sa nangyari, especially in their quest. Alam mo bang during the hearing, para mapatunayan nila na hindi siya fake, nahulog yung yung tablet, nabiak, at napatunay nila na may inscription doon sa loob mismo ng mga tablets na may mga mineral sila na it traces back from the history where siya na timing na kung saan ay yung Babylon po ay sinira ang Temple of Solomon. So we will be seeing that later on. But I'd like you to put your mind into recall yung wisdom ni Solomon, kasi sa Bible may mga pagkakataon din na kung saan makikinggan natin or mababasa natin yung mga matalinhagang mga salita na kailangan nating i-interpret, na minsan nasisira na yung ulo natin sa kaka-interpret. Naalala po natin yung mga bugtong dati. Naalala niyo yung bugtong. Ano ba example ng bugtong? Sige nga. Bugtong. Sample. Bugtong. Nakalimutan na. Pastor, yung mga pang-children na bugtong lang ng ang Okay. Sige, wag na lang. Okay. Ang tawag po niyan sa English ay riddles. In the Bible po, ginagamit din po yung riddles na one way of sharpening their understanding. So, ang riddles are statements or sometimes questions referring to a profound answers from the inquiries being said. Ang isang example nito, yung nangyari yung riddles po na biblical, na kung saan ay ibinigay ni Samson noong siya po yata ay namanhikan yata po ito. So, ang sinabi ni Samson doon, out of the eater came something to eat, and out of the strong came something sweet. Ano yon? Anong ibig sabihin? It starts with letter H. Honey. Dalawang salita. Tama na yung first. Honeycomb. Aha. Yung pinanggalingan ng honey. Bee. Honey bees. Okay, honey bees. So, parang parang if you're going to be understanding the way it was being presented in us, parang sa hinahaba-haba nung statement, isa lang pala ang sagot. In fact, hindi nga siya nahulaan hindi siya nahulaan. Okay. Now, out of those riddles po ay may mga exercises din po tayo na we can customize nang sa ganun po ay makakagawa tayo ng mga riddles. I hope in our group meetings, mga Bible studies natin, may mga games din tayo nagagawin. Number 1 is that, let me state that, ito, how does Moses make his own coffee? How does Moses make his own coffee? Ang sagot po ay isa sa mga aklat ng New Testament. Doon sa dulo-dulo. Revelation. Jude? No, atras ng konti. Hebrews. Yeah, Hebrews 8. Hebrews 8.
He brews it, no? Mga readers po yan. Another thing, I am the greatest financier in the Bible. I floated my stock while everyone was in liquidation. Who am I? Mayaman. Pang-accounting to, Sister Pe. Sa Genesis ito, sa Genesis. Take note of the word liquidation. Umulan during the time. Noah. Si Noah. O, di ba? O, another thing. Second to the last. What did Adam say on the day before Christmas? What did Adam say on the day before Christmas? Ano po? Christmas Eve. Ang galing. Nakuha. Nag-get. Okay. Another, last na lang. Okay. You might see this in the sky by a waterfall. It's lower. Some say that it was first seen after a flood. What is it? Rainbow. Rainbow. Thank you. Tayo po ay pumunta ngayon sa ating documentary. Share screen. Ay, saglit. On. The Temple of Solomon. May sound po ba kanina? Meron po. Okay. So, since ang highlight po natin ngayon, supposedly ay dun sa atin pong series ng PowerPoint, is about the Temple of Solomon. It's about time for us also to have resources, a documentary. 50 minutes lang ito about the Temple of Solomon. It's up to you po mamaya kung which one it. Okay, I think we don't have the pleasure right now to extend our discussion about it, but one thing that I can say only is that since the Israelites are still looking for some proof that they themselves locked up into the idea or to decide whether what artifacts that they have, they can't decide whether it is true or not. Perhaps because of pride also that they can't even decipher this time about the realities of it. But putting things into pieces and then the circumstance why there are traces of patina of gold within the tablet itself speaks highly of how the patina of gold was being uh, painted onto the tablet itself when the temple was incinerated during the time of Jehoash and the repairs actually. Yes po. Ano opinion mo? Tunay o fake? Kung titingnan po natin yung the manner it was being presented to them, 'di ba, yung na-present sa media because they keep on inquiring about it, nahati siya. If given the very fact to have an ocular inspection of it, yun na dapat yung concluding part na dapat nila yun. They have to decide it really kasi kung sa outward appearance lamang sila magre-refer, pwede talaga yung reasoning nila na forged siya. Pero the very fact na it was allowed by God to be cut not in a circumstance na ninanais nila, but in a way where they were given a window of information, an opportunity to believe in the tablet in itself as evidence that the ancient civilization really existed. I think that was like a given opportunity for them to
to have a conclusion that the Temple of Solomon really existed. Saka maganda pa Pastor, no? In front of kasi during the conference na, di ba? Yung nahati. Kumbaga sa there were cameras all over that they can see na nahati siya. Natawa nga yung pero siguro that is God's way of telling na in front of everybody this is pero yun yung contention nila hindi kaya matatawa ka dahil sa yung scholars nila both of them cannot decide whether it's true or not. Kasi Even if they were experts. Oo. Pero di ba the Bible says naman na siguro yun lang yung yun lang yung kagandahan sa ending is sino yun? Golan. Si Oded Golan. He's going to show it to the public. Kumbaga sa he's no longer interested to sell it, but it's for the public. Siguro to redeem his din. And then I also loved how it was being presented kasi all the aspects where you can also have a doubt of it, ipinipresent nila, hindi bias na porket we are in the Christian world and then immediately tatanggapin lang talaga natin kung ano yung pinipresent sa atin. Pero nandun talaga yung shrouded din talaga siya ng doubt and then later on, it's up to you to decide, especially when the circumstances, paano siya ini-reveal doon sa mga tao supposedly, ng mga experts, the very fact na nahati siya, there is something na gustong iparating si Lord sa kanila. That is Kaya naging blessing yung paghati eh. At saka diba, that is one of the contention of the Israelites. That land was there because the Solomon temple was there. Yes. Kaya lang ang problema nga is that they cannot even find another evidence kasi nasa Temple Mount siya tapos nasa ilalim siya and then sa ibabaw kasi nandun yung mosque. So Pastor, yung tablet, yung mismong Ten Commandments, wala na bang wala na yan? Lapit mo yung mic. Di ba dapat supposedly po nasa siya eh, di ba nasa Ark of the Covenant siya nakalagay. Oo, tsaka yung mana, di ba? Yung mana, pinreserve nila yun. Hindi natin alam kung nasaan talaga. I believe so, tinatago ng Okay, Pastor. Assignment mo yan next Tuesday. assignment natin kung nasaan. Alam mo, may assignment din pala ako, okay. Okay po. O dahil yung diyan, tablet mismo ng Ten Commandments. may tablet ako doon sa bahay, ako din may tablet. Sige, ano gusto nyo? Capsule, tablet. Oo, brother, dahil dyan, Brother Ivic, we don't have the pleasure na to discuss. Sabi ko na nga ba, dapat tumahimik ako. Ikaw ang closing prayer. Amen. Sige po. Father, we thank you. Father, we bless your name. Salamat po, Lord, sa opportunity muli na binigay mo sa amin para makapag-fellowship sa bawat isa, Panginoon. Pag-usapan ang Biblia, ang salita mo, Panginoon, na pinahintulutan mong aming mapag-aralan. Lord, thank you for all of these lessons, Panginoon, na patuloy mong itinuturo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa opportunity, sa time na pinagkaloob mo sa amin, sa fellowship, Lord Jesus, na patuloy mong pinagkakaloob. Thank you, Lord, for your blessings upon our lives, sa bawat isa, Pastor June, Panginoon, ganun din kay Sister Josie, kay Labadet, kay Laramit, amen, Panginoon, at maging sa mga kapatid namin na hindi namin nakasama ngayong gabi, Panginoon. Lord, thank you, Lord, sa bawat pagpapala, biyaya, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Gabayan mo po kami, si Pastor June, uuwi pa po siya, ingatan mo siya, salamat sa buhay niya, salamat at patuloy mo siyang ginagamit. Ikaw na po ang magbalik sa kanya, siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Thank you. Pagkabay sa JCM, Alain, Abu Dhabi, Ajman, Panginoon, Lord, thank you for the blessing that you have continued to poured out on us, Panginoon. At patuloy mo kaming bigyan pa ng pagkakataon to know more about you, to know more about the history of your words, Panginoon, yung mga salita mo, totoo po, Panginoon, at tunay. At maraming salamat po sa patuloy mong pagkakataon. Thank you and honor you, Panginoon, sa aming pagtulog. Gabayan mo po kami, ingatan mo po ang bawat isa.
We continue to pray for Israel, Panginoon. Ikaw na po ang tuloy na humipo sa kanila. Lord, ano po ang dapat nilang gawin? Ang mga leaders, Panginoon, ay sa iyo nawa humingi ng wisdom kung anong dapat gawin, Panginoon, sa patuloy na ginagawa nilang pagtuligsa sa Hamas, Panginoon. We pray, Panginoon, maging sa mga naiipit ng kaguluhang ito, tinataas namin, Panginoon, magkaroon sa pag-asa na sa iyo lamang nagmumula, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. We thank you and honor you in the name of Jesus, we pray. Amen. 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 Good morning, everybody. Picture taking na tayo. Brother Ramil, teacher, take it. Pastor, nga pala, kailan ka uwi? Hindi pa na rin yung visa ko eh. Okay lang. Wala ka Dire-diretso pang pa tayo. Wala pa. Dire-diretso pa tayo. Kasi may ticket na lang sila, Pastor Martin. Kailan pa siya? 14. No problem. I can be there twice a month. Okay. No problem. Sige po. Picture. Wala nagbibilang ng 1, 2, 3. Wala na. 3, 2, 1. Ayaw nyo. 4, 5, Wala 6. na. Wala na naman si Badet. Nasa Ito yung 1, kitchen. 2, 3 sa Azerbaijan. Nasa kitchen na. Oo nga. Oo. Nasa kitchen. Ayun, meron na agad. Meron na. Meron na send. Pero na. Oo. God bless everyone. God bless. Good night. God bless po. Good night.